Hi guys! For those who are new here, this is Surge On, and in here we're going to talk about everything surgical. Lahat ng sakit na kailangan ng opera. At dahil hindi nauubusan ng sakit ang celebrities ninyo, this is another Marites file. So without further ado, let's meet our patient. Si Sab Magalona is ang 35-year-old actress-blogger na anak ng namayapang master rapper Francis M. at Pia Magalona. Kapatid niya sina Maxine at Elmo Magalona. Una siyang nakilala sa TV noong 2007 sa teleseryeng Kamandag alongside her ate Maxine at lip gloss sa TV5 the following year. Bumuo din ng banda si Sab na tinawag na Cheats at nagpakasal sa bandmate itong si Jim Bacaro noong 2015. Ngayon ay may dalawang anak na si Sab at laylo muna siya sa pag-arte. She dabbles in content creation and has a podcast on Spotify called Wake Up with Jim and Sab, where they tackle issues about parenting, including her previous miscarriage, married life and relationships, as well as mental health. Na-ospital ang host at content creator na si Sab Magalona nang magbakasyon sa Boracay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Na-diagnose ng isang rare congenital condition ang host at content creator na si Sab Magalona. Kinwento ni Sab sa kanyang Instagram post kahapon ang kanyang karanasan matapos malaman na siya ay mayroong pambihirang karamdaman. Papunta pa lang daw sila ng Boracay nang siya ay mamutla at magpalpitate. So December 17, 2023, during vacation sa Boracay, nang nakaranas si Sab ng palpitations at pamumutla. Pagdating sa hotel, siya naman ay nagsuka at saka hinimatay. So another symptom na na-experience si Sab on the same day ay pagkahimatay or fainting. So these are symptoms of internal bleeding, specifically hemorrhagic shock. Mechanism ito ng katawan in order to adjust to ongoing blood loss. So sometimes pwede rin magkaroon ng milina ang pasyente or dugo na sumasama sa dumi dahil nga may pagdurugo sa bituka. Hindi ito pula pero more on brownish na parang dinuguan. Ang vomiting naman is a sign of bowel obstruction. Dahil namamag ang bituka, nahihirapang makapass through ang pagkain. At vomiting ang mechanism ng katawan para ilabas ang sobrang pagkain para hindi magbara lalo ang bituka. So may 4 class na internal bleeding. Depende sa iba't ibang parameters gaya ng BP, heart rate at iba pa. So na-mention ni Sab na initially kinuhanan siya ng BP at temperature pero normal daw ito. So this could be class 1 or class 2 kasi palpitations could be a sign of anxiety also. So later on, nahimatay na siya, meaning pwedeng class 3 na at kinailangan na siyang itakbo sa ospital. Nanatili si Sab sa intensive care unit o ICU ng ilang araw para sa blood transfusion matapos magkaroon ng internal bleeding. So from Boracay, dinala siya sa clinic at dinala overnight sa mainland, papunta sa isang hospital sa Kalibo na may ICU. So ayon sa post niya, ilang araw siya nanatili sa Asia Pacific Medical Center ICU para abunuhan ng dugo. Ayon sa kanya, siya ay mayroong Meckel's diverticulum. So during this time, most likely ay nagpa-abdominal ultrasound na si Sab para malaman kung bakit siya nagkaroon ng internal bleeding. So this is while ongoing ang blood transfusion. At doon nga nakita na may Meckel's diverticulum siya di umano. So disclaimer lang, this is still subject to speculation. Kasi I checked Sab's post, she did not mention Meckel's there. So baka inedit pending confirmatory test pa during this time. Because the confirmatory test for Meckel's, I believe, is not available in Kalibo, which is technetium per technetate scan. Most of the cases of Meckel's diverticulum na encounter natin is an incidental finding during surgery for other abdominal emergencies like appendicitis. So pag open, makikita na hindi appendix ang namamaga, kundi isang diverticulum. So ang gagawin, tatanggalin lang din. So let's break it down. Sabi sa case of Meckel's diverticulum, Meckel's dahil it is named after Johann Friedrich Meckel, na siyang unang nag-discover ng embryologic origin nito. Diverticulum is a Latin word meaning by road or bypass, meaning ibang ruta aside sa bituka na usually dinadaanan ng pagkain. So same word origin ng diversion road. So maraming diverticulum sa katawan, hindi lang sa bituka. So may sa bunganga, meron ding sa matres at sa daanan ng ihi. Lahat sila alternative route. Meron ding ibang diverticulum sa bituka, hindi lang Meckel's. Ito ay isang congenital blind pouch or bulsa sa loob ng maliit na bituka na nanggaling due to the failure ng pagsara ng vitelline duct. Yung vitelline duct, yun yung nagko-connect sa bituka tsaka yolk sac during gestation or pregnancy. During embryologic development, iisang tubo lang ang nagiging digestive system. So divided ito into 3 parts, ang foregut,
midgut at hindgut. Ito ay magiging iba't ibang bahagi ng digestive tract mo mula esophagus hanggang rectum. Ang midgut mo na magiging small intestine ay nakakonekta sa yolk sac mo sa pamamagitan ng vitelline duct. Ang yolk sac mo ang nagbibigay ng nutrisyon sa developing digestive system ng embryo. Over time, liliit ang yolk sac at madedevelop naman ang placenta or inunan. Ito ay nakadikit sa matres ng nanay at siyang nagbibigay ng nutrisyon sa fetus hanggang sa ipanganak ito. Usually, lumiliit at nawawala ang vitelline duct pag may placenta na. Pero sometimes, hindi ito lumiliit hanggang may panganak ang bata. Kaya nagkakaroon ng maliit na lagusan na connected sa pusod na tinatawag na nating Meckel's diverticulum. May two types ng tissue. So gawa siya sa either gastric or pancreatic tissue. So pag gastric, usually yun yung nagkakos ng problema. Pwedeng magka-ulcer doon sa intestine tapos magdugo. So tinutukoy ni Doc dito is ang tinatawag nating rule of twos of Meckel's. First, 2% ng population ang nagkakaroon nito. So it's quite rare. So may dalawang uri ng tissues na makikita, pancreatic at gastric. At dahil nga acidic ang gastric tissue, maaari nitong masugatan ng bituka, kaya nagkakaroon ng pagdurugo. So balikan natin ang confirmatory test ng Meckel's na technetium-99 per technetate. So ini-inject ito sa ugat sa kamay at naa-absorb ng gastric tissues ng katawan. So kung isa-scan mo after ang pasyente, normally makikita mo ito sa stomach area lang. So pag may na-absorb sa isa pang bahagi ng tiyan, usually malapit sa pusod or sa appendix, meaning may gastric tissue din dito. So this is most likely a Meckel's diverticulum. Actually, most patients with Meckel's diverticulum ay asymptomatic. So walang nararamdaman. Pag nagkaroon na sila ng komplikasyon, doon na sila may nararamdaman. Like yung bleeding or pagbara ng intestine or pagmaga. So most are asymptomatic or walang sintomas. Only 2% ang nagkaka-symptoms. So 2:1 male predominance. So twice na mas common ito sa lalaki. In half of the cases, less than 2 years old ang pasyente. So pag inoperahan mo yan, makikita mo na less than 2 feet away from appendix ito. Kaya minsan napagkakamalang appendix. Lastly, ang haba nito is 2 inches lang. So jutes lang siya. So pag nangyari na yun, ang treatment talaga is surgery, no? So tatanggalin yung part na yun na may diverticulum para di na magka-komplikasyon pa. So gaya nga ng sabi ni Doc, the only treatment is surgery. Pag di mo tatanggalin yan, magdurugo ulit yan. So hihiwa kami sa gitna ng tiyan at hahanapin natin ang Meckel's mo. Pag nakita na ito at naro lang ang base, pwedeng wedge resection lang. Pero pag malapad ang base na mukha ng triangle, kailangan magputol ng konting bituka at i-connect ulit ang naiwan. Hindi po ipipilit na tahiin pag malaki ang defect dahil pwedeng lumiit ang daanan ng bituka at mag-cause ng obstruction. Ayon kay Sab, stable na ang kanyang vital signs at naghihintay na lang na makauwi para siya ay maoperahan. So takeaway message, sometimes kahit naka-on vacation mode tayo, ang katawan natin hindi. So medical emergencies can occur anywhere. It's good that there is good coordination with Sab's Hotel and Boracay's clinic, as well as 24-hour boat transport going to the mainland. Hopefully, one of these days, we can perform technetium scans outside the metro, as well as perform big operations in tourist areas like Boracay and Siargao na hindi na kailangang i-transport to big cities. So this is one aspect of tourism na kulang pa sa Pilipinas, emergency medical care. If hindi ka pa nakasubscribe, this is Surge On. In here, we talk about everything surgical. So if you are a kid wanting to be a surgeon, watcher na gustong malaman ang sakit ng pasyente mo, or random person na gusto lang makimarites, subscribe ka na. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, Surge On guys!